Ito ang planetang Earth at tinatawag natin itong tahanan. Pero ito ang tanong, paano natin nasabing tahanan ito? Kung milyon na ng mga tao ang namatay dahil sa pandemya, paano natin masasabi na tahanan ito? Kung may mga pagdurusa, may kamatayan at bigati, paano natin masasabi na tahanan ito? Kung araw-araw may namamatay dahil sa giyera between Pakistan at Israel, paano natin masasabing tahanan ito kung may batang namamatay at pinapatay dahil lamang sa isang simpleng iyak? There must be something more. We long for a heavenly home. May isang larawan na sinasabing pinakamahal sa kasaysayan ng mundo. Ito ay kuha sa Mars. Nagpadala ng robot doon sa Mars para kuhanan ang ating tahanan na tinatawag nating mundo. Ang mga sikat at tanyag na mga eskolar, mga bayaning matatapang, mga pangulong nagbuwis ng buhay, mga sikat na artista, mga kilalang siyentipiko, mga magigiting na mga reformador, lahat ng nagmamahal na ina, lahat ng lalaki, babae, bata at matanda ay dito nakatira. A small dot in the universe, we call it home. Ang mga pinag-aagawan na lupa, mga pinagyayabang na malalaking mga tahanan, mga pinagpagurang mga bahay ay isang maliit lang na tent sa harap ng Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 1-5. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Ayoko na sa earth. We are longing for heavenly home. Yet while waiting for that heavenly home, Jesus can turn our earthly home into a heavenly home. Ano ba ang pinagkaiba ng house sa home? Sabi sa dictionary, a house is a building for human habitation, especially one that is lived in by a family or a small group of people. On the other hand, a home is family living together in one building. In other words, a house is made of bricks and beams, but a home is made of hopes and dreams. A house is made of walls and beams, but a home is built with love and heavenly dreams. Amen. Psalms 91 verse 1-2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sa teksto na ito, a shelter is not a place, but a shelter is a person. A shelter is a being. A shelter is a He. And that shelter is called Jesus. A home is where Jesus is. Dwell in a house full of gold, but Jesus is none, you dwell in vain. Dwell in a house full of laughter and joy, but Jesus is none, you dwell in vain. Dwell in a house full of dreams, but Jesus is none, you dwell in vain. But even a family without a house, but Jesus is there, you dwell a place called heaven. Because heaven will not be heaven without Jesus, and having Jesus even without heaven is called home. Amen. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. We have a heavenly home in the presence of Jesus. Isaiah 32 verse 18, my people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. Wow! Why?
because Jesus is there. Merong isang tatay na nasentensyahan ng kamatayan sa mamagitan ng lethal injection. Sinabi niya sa kanyang anak, "Alam ko anak na hindi ako naging perpektong tatay. At yan ang pinaka-regret ko sa buhay, na hindi ako naging perfect na ama." Sabi niya sa kanyang anak, "Naalala ko nung ikaw ay naipanganak sa mundo. Yun na yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Naalala mo pa ba nung ikaw ay maliit pa lang? Tayo ay naglalaro ng catch and ball. Naalala mo ba nung tayo ay laging magkausap anak? Pero nung ikaw ay lumaki, tila nagbago ka na. Pinanood kitang lumaki anak. Nakita ko ang pinakamasayang mga araw mo. Nakita ko rin ang pinakamalulungkot na araw ng buhay mo. Minsan ikaw ay nagiging selfish. Pero hindi yun ang naging hadlang para bumaba ang pagmamahal ko sa iyo. Sapagkat naintindihan kita anak." Yan ang sabi ng tatay habang siya ay nakahiga at pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Naalala ng tatay nung umuwi isang gabi ang kanyang anak na lasing at bad trip na bad trip. At hinihintay niya ito na umuwi sapagkat madaling araw na ay hindi pa siya nakakauwi. Nung tinanong ng tatay ang anak, naging rebellious ang anak at sinigawan niya ang kanyang tatay. Sabi ng tatay, "Gusto ko lang naman malaman anak kung saan ka nang galing." At bigla niya itong sinuntok. Pagkatapos noon kinuha niya ang kanyang mga pera. Maging ang pera ng kanyang tatay na ipon ay kinuha niya rin. Siya ay nagpakalayo-layo sa kanyang tatay. Sinubukan niyang lahat ng mga kalayawan sa mundo. Sinubukan niya ang lahat ng mga bisyo. Pero nakita niya ang realidad ng buhay. Na pag ikaw may pera, marami kang kaibigan. Pero pag wala ka ng pera, unti-unti na ring nawawala ang mga kaibigan. Ganito ang nangyari sa lalaking ito. Nung naubos ang kanyang pera, naubos na rin ang kanyang kaibigan. Kaya wala siyang choice kundi matulog na lang sa banyo na punong-puno ng dumi. At naalala niya ang kanyang tatay. Pero sabi niya sa kanyang sarili, "Nahihiya na akong lumapit sa aking tatay." Siya ay nakamit ng isang kaibigan at ang kaibigan na ito ay naging bad influence sa kanya. Tinuruan niya ang lalaking ito paano mag-survive sa lansangan. Tinuruan niya itong magnakaw. Isang gabi, inakyat nila ang isang bahay. Ang kanyang kaibigan ang nagbukas ng kaha de hierro. At habang binubuksan niya ito, ang anak na ito ang lookout. Habang binubuksan ng kanyang kaibigan, biglang bumaba ang may-ari ng bahay. Nagkaagawan sila sa baril at nahulog ang baril sa sahig. Ang ginawa ng anak na ito, pinulot niya ang baril at ipinutok niya ito sa lalaking may-ari ng bahay. Ano ang kaso ng anak na ito? Robbery with homicide. At wala na nga siyang pag-asa. Siya ay masisentensyahan ng kamatayan dahil sa kanyang ginawa kung mahuhuli man siya ng mga pulis. At narinig nga niya ang mga pulis na paparating. Ngunit may isang lalaki na pumasok sa bahay. Inagaw niya ang baril at nakita ng anak na ito na ang tatay niya pala yun. Siya ay nagulat at sabi niya, "Tay, huwag mo itong gawin." Sabi ng tatay, "Anak, tumakbo ka na. Ako na ang bahala." Dumating ang mga pulis na ang naabutan ay ang tatay na dala-dala niya ang baril at inako niya ang kasalanan ng kanyang anak. At dito nga nasentensyahan ang tatay ng kamatayan. At sabi niya sa kanyang anak, "Anak, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, magiging ama pa rin ako sa iyo. At kung pwedeng ibigay ko ang buhay ko, kahit na 1,000 beses, ibibigay ko sa iyo anak, sapagkat mahal kita." Ang tanong ay, paano nakita ng tatay ang kanyang anak? Dahil ang tatay, hindi niya nilubayan ang kanyang anak. Mga kaibigan, tayo man ay lumayo sa ating Panginoon at tumakbo ng napakabilis, tumakbo ng napakalayo sa Panginoon. Kung gusto mong bumalik sa Panginoon, isang talikod mo lang nandyan sa likod mo at handa ka niyang tanggapin ulit. Kaibigan, ganyan ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang sa ganoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pinagpalit niya ang kanyang magandang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ganon kanya kamahal, kaibigan. Ang pagmamahal ng ating Ama ay lubos-lubos. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Kaya sabi niya sa iyo, anak, mahal na mahal kita. Umuwi ka na dahil namimiss na kita. Ang kaligayahan ko'y makapiling ka, hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa langit ng bayan. Kaibigan, nakatuon ang ating pansin sa mga material na bagay dito sa lupa. Nakatuon ang mga pangarap natin dito sa lupa. Napakaraming mga bagay na gusto nating makamit dito sa lupa. Ngunit nakakaligtaan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, anak, ano bang ginagawa mo? Umuwi ka na sa akin, dahil ako lang ang magbibigay sa iyo ng tunay na tahanan. Yan ang sabi ni Jesus sa iyo. Kaibigan, handa ka na bang umuwi sa iyong Ama? Hinihintay ka niya.